Paano nga ba gumawa ng inyong LERIS account for the board exam? Good day everyone! Today, I will be sharing with you yung mga step-by-step process sa paggawa ng inyong LERIS account for any board exam purposes, no? Marami po kasi yung nagme-message sa atin and they're asking, Sir, ano nga ba yung gagawin namin in order for us to make our LERIS account? Kasi sila po daw ay mag-a-apply for board exam. And today, no, I'll be delighted to share with you yung mga process na yan, no? And without further ado, let us start. So first, type nyo lang po muna dyan sa web yung online.prc.gov.ph. Then, you will be redirected po doon sa LERIS na page, no? Click nyo lang po yung proceed. Then, scroll down po kayo. Click nyo po yung green. Tapos, scroll down ulit. Tapos, click nyo po yung close. Then, close ulit now, no? Dito makikita nyo po yung register. Tapos, scroll down lang po kayo dito. At makikita po niyo dyan yung I agree na button. Click nyo lang po yan. Then, after that, no? You'll be asked to fill the information na needed, no? Yung first name niyo, yung middle name niyo, yung last name niyo, yung gender, yung suffix po if applicable, then of course yung inyong civil status. Then, scroll down po kayo. Nandyan po yung birth date in the format po. No, yung month, yung date, tapos yung year. Then, your email address, and then you'll be asked for your password. Now, i-note nyo po yung inyong password at ilagay nyo po kung saan nyo po pwedeng maisulat or manote nyo sa inyong cellphone sapagkat every time po na magla-login kayo sa inyong LERIS account, may it be for initial registration or for other purposes, kakailanganin nyo po yung inyong password, no? Then, repeat password, and after that, click the green button na register. Then, kapag registered na po kayo, no, sign in na po kayo. Now, when you're signing in, no, you'll be asked to fill in your email address and of course, your password. Then, after that, click lang po itong CAPTCHA. Then, sign in. Then, after that, no, may redirect po kayo dito na po sa inyong page, no? Click lang, yun lang po yung okay, yung proceed, and now, yung pagpasok niyo po dito, kung wala pa po kayong account, naka-blank po yung dito sa may litrato na bahagi. No? So, click niyo lang po yung itong camera na sign. Then, after that, makikita niyo po dyan yung anong requirement when it comes to the photos, no? Yung mga direction, para hindi po ma-reject yung inyong application. No, nandyan po yung dapat po colored po ang inyong litrato na may plain white background at dapat nakuha po yung litrato within the last 6 months. Then, nakalagay din po dyan, no, the applicant must wear any decent attire with collar, no, and no wearing of sleeveless. And then, the photo must be in full face view directly facing the camera. Then, after that, no, proceed na po kayo. Then, you will be asked to, para malagay nyo po yung inyong picture. Pwede nyo pong ma-zoom in, ma-zoom out, then choose file po kayo dito sa bahagi na ito. Choose file, then upload image. Then after that, balik po kayo doon sa main page. Tapos, no, select transaction na po kayo dito po, no. After that, pakikita nyo po ito, no. I agree. Check lang po, then proceed. Then, proceed ulit. Then, okay. Then, scroll down, then, okay ulit. Then after that, no, dito po sa, if you're applying for board exam, no, kailangan nyo pong i-fill dito yung information, no. Select po muna kayo ng name of examination. For example, no, you are planning to take the LET. So, professional teacher. Then, examination type. Kung first time nyo po ba ito, kung repeater kayo, or removal or condition. For example, first time nyo po. Next, select nyo lang po yung date of examination, no, September 21. Then, place of examination, for example, Bacolod. Then, let level, kung secondary kayo. Then, you'll also be asked kung kayo po ba ay unit earner, no? Kung hindi naman po, no. Tapos kung unit earner kayo, yes. So, in my case, hindi po ako unit earner, so no po muna. Then, after that, proceed po. No? Proceed po kayo. Now, mariredirect po kayo doon. Ito na po yung makikita niyo, no? Makikita po niyo dito yung list of requirements for examination. Now, narito po yung mga requirements for examination. Isi-search po natin dito yung profession natin. We have professional teacher. Diyan po nakalagay yung mga kailangan nating i-prepare kapag tayo po mag-apply for board exam. No? Nandyan po yung PSA birth certificate.
yung PSA marriage contract if ever na yung babae po ay kasado, no? Tapos yung TOR with scanned picture and remarks na for board examination purposes, no? Kahit first timer ka po or repeater, talagang need po yan, no? Pumunta lang po kayo sa inyong paaralan sapagkat alam naman po yan ng inyong registrar, no? Ito po ay for teachers in elementary, BSE Ed or BE Ed, no? Nandyan po nakalagay lahat. Tapos yung payment po na 900 pesos. Ito po yung kailangan ninyong dalhin kapag kayo po ay mag-apply, no? Doon po sa PRC branch office kung saan po kayo mag-apply, no? So, yan lang po, no? Dalhin nyo lang po yan. Tapos, kapag matapos na po kayong mag-apply dito, no? For example, dito, no? Select po kayo dyan. We have PRC, for example, PRC, dito po tayo sa Region 6 kasi taga Region 6 po tayo, no? We have Robinson's Place, Bacolod. Yan. Yan po ang ano. Tapos, dito po, sa bahaging ito, sa appointment details, dito po lalabas kung ano po yung inyong scheduled time and date. Pero, pwede nyo po yung ma-change, no? Check natin dito. Nakalagay po dito yung view other dates. If yung binigay ni PRC na date ay hindi po kayo available niyan, no? So, view other dates, pwede nyo po yung ma-change. No? At may lalabas po dito, no? Select nyo appointment date. For example, hindi kayo available ng August 8, pupunta kayo ng August 11. So, this is the last day of filing for the September 2025 na let takers. For example, August 11, 2 to 3 p.m. Then, state nyo lang po dyan yung reason. For example, conflict with work schedule. Conflict with work schedule. Then, confirm. Then, yan na, no? Proceed na po kayo, na kapag magpo-proceed na po kayo, no? Pupunta po ito doon sa payment, no? Proceed po kayo doon sa payment, then after that, may makukuha po kayong form na kung saan, no? Yun po yung dadalhin niyo kapag mag-apply na po kayo. So, nasa ilalim po dito, no? Nakalagay po dito yung mga merchants o yung mga payment options po ni PRC. Pwede, for example, GCash kayo magbabayad. Click nyo lang po yan. Then, no? Kung tatanungin po kayo, kung makakapasa po kayo ng board exam, no? Ano po yung oath-taking mode na inyong prefer po ninyo? For example, face-to-face. So, proceed lang po tayo. No? Nakalagay po dyan, no? Yung payment channel, yung transaction, then scroll down, then submit, no? Submit nyo lang po yan, no? Tapos may lalabas po dyan na form. Mariredirect po kayo doon sa payment site. Yan. Tapos ilalagay nyo po dyan yung mga details ninyo, no? So, hindi ko na lang po i-fill out sapagkat hindi naman po ako mag-a-apply. So, after that po, may makukuha na po kayong form. Tapos, ipiprint nyo lang po yun together with the receipt, no? Yung resibo po ng proof na nabayad kayo sa online merchant ng PRC. Then, after that, no, pumunta na po kayo doon sa PRC together with the requirements po, no? So, dadalhin nyo na po ang mga requirements na nakasaad po dito. So, that's it, future LPTs. God bless po, no? Kami po ay nagpe-pray para sa inyong tagumpay sa board exam. God bless everyone and good luck.